Inaalam na ng DOJ ang mga sangkot sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa at pagsabi sa Senado ng under attack yung pagsasabi ng lockdown ng Senado. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, lahat ng yan ay pinag-aaralan nila kung kasama ba sa obstruction of justice. Pero para sa marami, mahalagang tingnan ang buong konteksto bago agad magbigay ng hatol. Kapag sinabi ng Senado na under attack at nagkaroon ng lockdown, hindi ba posible na ang pangunahing layunin nito ay mapanatili ang seguridad at kaayusan sa loob ng isa sa pinakamahalagang institusyon ng bansa? Madalas kasi kapag may malaking pangyayari, mabilis ang paghusga ng publiko. Ngunit ang tanong, mayroon na bang malinaw na ebidensya na ang mga hakbang na iyon ay sadyang ginawa upang hadlangan ang hustisya? O maaaring bahagi lamang iyon ng kanilang security measures sa isang sitwasyong itinuturing nilang sensitibo at kritikal? Dapat nating tandaan na ang Senado ay isang independent na institusyon. May sarili itong mga patakaran at protokol, lalo na kung may banta o anumang sitwasyong maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga senador, empleyado at maging ng mga bisita. Kaya hindi rin makatarungan na agad ipakahulugan na ang lockdown o ang pahayag na under attack ay katumbas na agad ng obstruction of justice. Sa katunayan, kaya nga nagsasagawa ng pag-aaral ang DOJ dahil kailangan munang suriin ang lahat ng detalye. Kung malinaw na may paglabag, saka lamang dapat magkaroon ng pananagutan. Ngunit kung mapapatunayang ang mga naging hakbang ay bahagi lamang ng normal na pagpapatupad ng seguridad, dapat ding maging handa ang publiko na tanggapin iyon. Ang mahalaga rito ay hindi ang palakasan ng panig o ang politika. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At habang wala pang pinal na resulta ang investigasyon, marahil mas makabubuting iwasan muna ang mga paratang laban sa Senado. Dahil sa isang demokratikong bansa, ang due process ay dapat na ibinibigay hindi lamang sa mga ordinaryong mamamayan, kundi maging sa mga institusyon ng pamahalaan. Kaya sa ngayon, hintayin natin ang magiging resulta ng pag-aaral ng DOJ. Hayaan nating lumabas ang mga ebidensya at mga katotohanan bago tayo humusga. Sapagkat sa huli, ang tunay na layunin ay hindi ang sisihin agad ang Senado, kundi tiyakin na ang batas at hustisya ay maipapatupad ng patas para sa lahat.